Ito po yung kadalasan na nasisira sa mga automatic transmission na yung kanyang TCM ay nandoon mismo sa loob ng transmission. Ay para siyang nandoon sa loob ng impyerno. Itong mga module na ito. Kahit yan ay mamahaling sasakyan pa. Ito ang nakikita kong solusyon. Kailangan nyo magkaroon ng additional na oil cooler. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Karamihan po ng mga pumupunta po dito sa Autorans ay yung may mga concerns sa kanilang mga automatic transmission. Dahil nga po sa marami na rin po akong vlogs na sinasabi ko na pamalagiin nyo po na maayos, maganda ang quality ng inyong mga automatic transmission fluid dahil isa po talaga yan sa pinagmumulan ng maraming problema. Halos sa araw-araw po may tumatawag po sa akin at nagtatanong kung magkano daw ba ang papalit ng automatic transmission fluid. Paano daw po ba ang gagawin kung sila ang magdi-DIY? Ngayon po ganito, kapag pupunta po kayo dito, asahan nyo po na i-cross-examine muna namin ang inyong mga sasakyan. Dahil may pagkakataon po kasi na nala-last touch po kami na may problema na po pala yung kanilang mga automatic transmission. Ngayon, after po na mapalitan ng ATF at babalik po sila rito at sasabihin po nila na nagje-jerk na raw, may slide na raw. So ganun po ang kadalasan na nangyayari. Ngayon po mga kapatid, ganito. Kapag pumunta po kayo dito at gusto nyong magpa-drain ng inyong automatic transmission fluid, ang una-una po namin i-check muna dyan ay titignan namin yung tinakbo ng inyong sasakyan. Kung yan ay around 40,000 kilometers pa lang ang tinakbo, talaga pong kami kukuha lamang muna ng sample dyan at titignan namin kung maitim na, sunog na, or mapula pa, or medyo dark red pa ang inyong ATF, okay pa yun. Pero kapag sunog na po ang inyong ATF, diyan na po kayo magdidesisyon at sasabihan namin kayo na kailangan na po talagang palitan yan. Pero once po na iyan ay papalitan namin, papipirmahin po namin kayo ng waiver na hindi po namin sagot kung ano man ang pwedeng maging problema ng inyong automatic transmission kapag napalitan na ng fluid. Marami pong pagkakataon kapag pinalitan na ng fluid, yung sunog na fluid ay nasisira po talaga itong mga automatic transmission. Meron naman pong ganitong kaso. Pumunta po siya rito at gusto niyang palitan ng automatic transmission fluid. So hindi po kami pumayag. Sabi namin, sir, baka naman may problema na to kaya gusto niyong papalitan. Sabi niya, wala, gusto ko lang papalitan. Ang tinakbo po noon ay almost 30,000 lang. So napaka-kaunti pa nung tinakbo niya. 30,000 kilometers pa lang ang tinakbo. So sabi niya, gusto ko lang palitan. Sabi ko, okay lang po sir. Meron po kami waiver dito na kapag pinapalitan niyo yan, hindi po namin sagot kung ano ang pwedeng mangyari. Biglang nag-isip yung may-ari. Sabi niya, bakit ganun? Bakit may waiver? Papapalitan ko lang naman. Kasi nga po sir, karamihan po ng mga automatic transmission ngayon, lalo na yung mga modelo ngayon, kapag napalitan mo na ng ATF, ay doon lumalabas yung problema. Nagbabago yung timpla ng mismong transmission. Nagbabago yung kanyang trabaho. Saka pa lang ngayon, nagsabi yung may-ari na may nararamdaman na siyang konting jerking, minsan delayed yung shifting. O tignan nyo 30,000 kilometers lang po ang tinakbo nun. Ngayon, eto na. Kung iniskan ko na po yung kanyang sasakyan, 30,000 yung rehistro doon sa kanyang odometer, pero yung rumihistro po sa aming scanner ay 100 plus thousand na po ang tinakbo. O hindi rin naman pala alam nung may-ari na nagoyo siya nung buy and sell na binilan niya. O, kaya po ngayon dito sa Autorans, kapag po kayo ay pupunta dito para magpapalit ng ATF, ay talagang tatanungin muna namin kayo ng maraming tanong bago natin yan palitan. At kung talaga namang sunog na, papalitan natin. Ngayon, kung hindi pa, hindi po ako nagpapalit ng ATF kung pulang-pula pa po ang inyong ATF. Kasi sayang, maganda pa po yun. So, hindi nyo yan dapat palitan. Hindi po kami dito yung shop na gusto lamang palitan ng palitan para kumita. Hindi po ganun. Manghihinayang din po kayo. Kung halimbawa, Toyota, WS, ang mahal-mahal po ng per litro niyan. Lalo na yung mga Mercon ng Ford. Naku, kung papalitan nyo lang yan dahil inaakala nyo na baka makatulong doon sa problema, nagkakamali po kayo. Kaya nga po ganito. Halimbawa, may problema na po talaga ang inyong mga automatic transmission. Pupunta po kayo rito at baka magbaka sakali kayo na kung sakaling palitan ng ATF ay magiging maayos, nagkakamali po kayo. Kasi po, kapag iyan naman ay in-scan, kapag iyan naman ay chinek namin, tinest drive namin, at talagang may problema na, sasayangin nyo lang yung 6 na litro or 7 litro ng ATF na
ikakarga dyan sa inyong transmission, i-drain yung luma, ikakargahan ng panibago, hindi rin po yun magbabago. Kung talagang may problema na po yan, hindi na yan maaayos kung papalitan nyo ng ATF lang. Sa mga kasa po, kapag iyan ay i-check nila ang inyong mga automatic transmission, kung kayo ay under warranty pa, meron sila doon na doon sa kanilang report na kailangan inspection doon sa inyong automatic transmission fluid. At iyan po ay doon sa 40,000 kilometers na tinakbo. Inspection muna po yan. Ngayon, kung halimbawa na-inspect nila na maganda pa ang inyong fluid, so go lang yun, hindi yan papalitan. Dahil karamihan nga po sa mga kasa na yan karamihan nga ng mga modelo na yan, sabi nila lifetime daw po yung fluid na yan. Pero kailangan pa rin nilang i-inspect po yan. Kung sakalin sunog na, kung talagang tapat yung mekaniko or yung dealership na inyong mapupuntahan, sasabihin sa inyo na kailangan na magpalit. Ngayon, ang susunod po doon ay yung 80,000 kilometers na tinakbo. Inspection po ulit yun at kung kinakailangan palitan ay papalitan din po nila. Dahil nga po, ang talagang nila dyan ay, yan po ay lifetime yung fluid na yan. Lifetime habang kayo ay may warranty. Dahil pagkatapos ng inyong warranty, wala naman na po silang pakialam doon. Kahit na masira ang transmission nyo, hindi nyo na yan pwedeng ibalik sa kanila at mag-claim kayo ng warranty. May mga shops po na kapag pumunta kayo doon at kayo ay magpapa-PMS, kasabay na pong ginagawa yung pagpapalit po ng automatic transmission fluid. Kung talaga namang sunog na, wala pong problema yon. Pero wag po kayong papayag na papalitan ang ATF nyo nang hindi yung recommended ng inyong owner's manual or nung manufacturer ng inyong sasakyan. Napaka-importante po ng ATF, lalong-lalo na itong mga modelong sasakyan. Napaka-complex ng kanilang transmission katulad ng Ford, ng Nissan, ng Toyota, ng Mitsubishi, ng Chevrolet, at halos lahat ng mga modelong sasakyan. Siguro yung mga year model na 2010 pataas, mga komplikado na po ang mga transmission yan. Kaya nga po dapat ang bibilin yung ATF ay kung ano talaga yung ATF na recommended doon sa inyong transmission. Dahil kung sakali po kasing magka-problema yan, halimbawa, sinabi nitong mekaniko doon sa shop na pinuntahan nyo, ito po ay equivalent po ito na replacement ng WS. O ayan. Parehas po sila ATF6 kasi ATF6 saka WS halos yan yung may magka-equivalent So ito po yan ATF6. Huwag po kayong papayag kasi magkaiba po talaga ng timplada yon. Ang bilin nyo talaga kung Toyota yung sa inyo ay WS. Kung ano yung modelo ng inyong sasakyan, kung Mitsubishi yan or Ford, ang bilin nyo ay kung ano talaga yung ATF na para sa kanya. Meron naman pong nabibili. Huwag po kayong papayag doon sa isinasuggest ng mekaniko. Dahil kapag nasira po yan, hindi nyo naman sila mababalikan Kasi ang sasabihin lang naman nila, tama naman itong langis na binigay ko sa inyo, equivalent naman to ano pang magagawa nyo kapag halimbawa nagka-problema na ang inyong automatic transmission. So ang importante po, sundin nyo yung original or yung kung ano talaga yung recommended ng manufacturer sa inyong mga automatic transmission. Sa langis, sa engine oil, bahala na kayo dyan. Maraming magagandang engine oil. Pero kasi yung makina, hindi katulad ng automatic transmission. Sa makina, halos puro bakal ang nasa loob nun. Samantalang sa automatic transmission, maraming O-rings, maraming oil seal, yung friction materials na nandun, at pwedeng masira yon anytime kung magkakamali kayo ng ilalagay na fluid or automatic transmission fluid. Ngayon ito mga kapatid, may hawak ako ditong module. Transmission module po ito. Ito po ay para sa Nissan Calibre. Dalawa na po yan. So dalawa na yung pinalitan namin ng kumpletong valve body, yung assembly. Ito po inalis lang namin doon sa valve body para maipakita ko po sa inyo. Ito po yung kadalasan na nasisira sa mga automatic transmission na yung kanyang TCM ay nandoon mismo sa loob ng transmission. Mantakin nyo mga kapatid, ito po ay semiconductor. Electronics po ito. May mga IC sa loob nito. Tapos nandoon sa loob ng transmission, nakababad po yan sa ATF. Na yung init ng ATF po na yon ay umaabot yan ng halos sa 250 degrees Fahrenheit. At minsan tumataas pa po talaga doon kapag masyadong nahihirapan yung torque converter nyo, yung ATF na yon ay magsisirculate doon sa loob ng transmission at ito po ay nadadarang sa
napakainit na langis. Sabi ko nga po doon sa nakaraang vlog ko, ay para siyang nandoon sa loob ng impyerno. Itong mga module na ito. At hindi lang po ang Nissan Calibre ang merong ganito. Halos lahat po ng mga modelo ngayon. Pero yung Toyota hindi. Nasa labas ang kanyang TCM. So yung mga Ford, yung lead frame na yan, yung Chevrolet, yung mga BMW, nakaramihan yung kanilang mga TCM ay nandoon sa loob ng transmission. Yan po ay napakadelikado. Alam niyo mga kapatid, kung kayo ay mayroong computer sa inyong bahay, yung CPU ng computer, around 80 degrees Celsius, pwede siyang umangat ang init niya doon. Pero hindi dapat magme-maintain doon sa 80 degrees Celsius. Kailangan bumababa siya. So yung idle working temperature po ng inyong CPU, dapat nasa mga 30, 25, 40. Pag talagang sobrang tindi nung gamit nyo sa inyong computer, umiinit pa po yan. Kaya nga po yung mga CPU na yan, mga kapatid, meron niyang cooler. Pwedeng liquid cooler or pwedeng air cooler yung inyong CPU. At kapag nag-overheat ang inyong CPU, di ba? Talaga nagpapalit na po tayo ng CPU. Nasisira po talaga yan. Kaya po mga kapatid, itong mga module na to, namantakin mo nandoon sa loob ng inyong transmission, tapos ngayon magpapalit ka ng ATF na hindi yung nakadesign doon sa transmission mo na mababa yung kanyang panlaban doon sa temperatura dahil nga sa hindi siya yung original na ATF. Nag-eksperimento yung mekaniko. Ayan, itong kaya niyang sirain. Lahat po ng mga transmission na yan ay nakadesign ang mga ATF niyan. Kaya nga sa Mitsubishi MA1, may MA2, tapos sa Toyota WS, T4. So iba't ibang klase sa Ford, Mercon, iba-iba po yan. Maraming klase ng ATF na nakadesign doon sa transmission na yun. At ang talagang binabantayan po dyan, yung temperatura. Bakit po? Ang automatic transmission fluid po ay siya rin ang cooling fluid ng inyong transmission. Kaya nga, kung halimbawa, naglagay ng ATF, nagpasalin kayo or nagpalit kayo ng ATF sa mga shops na yan, tapos kulang ang nilagay na ATF, nako, mag-iinit yan. Masisira ang inyong automatic transmission. Nadadamay na nga itong mga module na ito dahil kulang yung inilagay na ATF. Talagang sisirain niya. Hindi lang yung mga module, pati yung mga linings po dyan. Pati yung mga goma dyan, yung mga O-rings. Kasi sa sobrang init. Ang isa po talaga sa malaking problema ng mga automatic transmission po natin ay yung overheat. So yung overheat na yon ay pwede mong makuha sa sobrang traffic. O kaya naman, kung ikaw ay magmaneho, talaga namang binibirit mo ang iyong sasakyan. Every time kasi na binibirit mo yan, nahihirapan yung torque converter, talaga pong iyan ay mag-overheat. Pero mga kapatid, maraming klase ng automatic transmission. Dito po ang pinag-uusapan po natin ay itong traditional na automatic transmission na gumagamit po ng torque converter. At maging yung mga CVT transmission. Yung mga dual clutch transmission, iba po yan dito sa sinasabi ko. Pati na rin yung mga AGS, yung automatic gear shift transmission. Iba po yan. So overheat ang talagang sumisira. Kapag ang ATF mo ay na-overheat mo, halimbawa ganito, ikaw lang naman talaga yung gumagamit ng sasakyan mo. Talagang alam mo na nahirapan ng sasakyan dahil marami kang karga, tapos paakyat ka, bubulubundukin yan, talagang pagod na pagod ng sasakyan mo, huwag kang walang bahala dyan, kinabukasan, pagkagamit mo, ipacheck mo ang iyong ATF, baka iyan ay nasunog na. Kapag na-overheat mo na kasi yan, nagbabarnish yan eh. So yung varnish na yon, kakapit yun dun sa mga linings hanggang sa mag-slide na po. At kapag po nag-slide na yung mga linings na yan dun sa brake plates niya, yan na yung mararamdaman nyo na minsan delayed ang shifting, o kaya naman nawawala na yung reverse nyo, o kaya matagal naman bago mag-engage yung drive or yung reverse. Yun nga po ay dahil sa singaw na yung inyong mga O-rings, dahil nga po dun sa sobrang init na nangyari, nung ginamit mo siya na pagod ang iyong automatic transmission. Ngayon, dahil sa hindi ka naman makakatakas dyan, dito sa Pilipinas, talagang ang sasakyan natin ay gamit na gamit, matindi ang traffic, tapos sa tropical country tayo, marami mga bundok dito. Tapos meron pa dito talaga na gamit lang ng gamit ng sasakyan nila. Tapos kapag nagamit na lang so, nalaspag na nila, ibebenta. Maganda pa yung unit pero laspag na, katulad ng mga Grab na yan. Naku, ang daming mga Grab na taxi, ang gaganda talaga ng itsura dahil maingat naman sila. Kaya lang, yung transmission ng mga CVT at mga traditional transmission na yan, ang gamit nila doon sa kanilang sasakyan,
laspag yun. Kasi pinangninegosyo yun. Tapos pag binenta nila, mabibili mo naman. Kaya nga po, pag bibili kayo ng second hand na sasakyan, siguraduhin nyo, hindi yan galing sa Grab. At kapag yan ay automatic transmission, mag-isip-isip po kayo. Ngayon, kung hindi naman talaga may iwasan na yan, yung pag-overheat ng inyong mga automatic transmission, ako po, maire-recommend ako, marami-rami na rin po ako nilagyan ito. Ito pong oil cooler. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ito po yung oil cooler, ilalagay po natin yan na kasama pa rin nung dating nakadugtong dun sa dating oil cooler ng inyong automatic transmission fluid. Yung kasing mga oil cooler na mga automatic transmission fluid nandoon yan sa radiator sa loob. So kulang yun. Lalo na kung talagang sobrang init ng panahon at talagang mabigat yung trabaho ng iyong sasakyan, ng automatic transmission mo, talagang hindi kakayanin ng oil cooler na yon. Yung ibang mga oil cooler naman, katulad sa Ford, nasa labas yon. May nakahiwalay. So, kailangan pa rin siya ng tulong. Kailangan niya ng dagdag na oil cooler. At kapag ka nga talagang sobrang gamit mo, talagang mabigat ang trabaho sa'yo ng automatic transmission mo, pwede mo panlagyan ito ng blower para talagang magpalamig ng iyong ATF sa loob ng iyong automatic transmission. Ngayon mga kapatid, ito. Kwento ko lang sa inyo. Nung araw, yung mga Nissan Banet at yung mga Light Ace, pati yung mga sasakyan noon na walang uso, kadalasan niya nag-overheat. Kasi nga, yung sasakyan na yan, hindi halos makapasok yung hangin kapag umaabante yan dahil yung pinaka-radiator niya nandito pa sa ilalim ng driver, na upuan ng driver dahil nandoon yung makina. So, kadalasan dyan nag-overheat yan. So, ang ginagawa ko dyan noong araw, bibili ako ng radiator ng Lancer, yung maliliit na radiator na gano'n, na tanso. So, ang gagawin ko doon, tatanggalin ko yung radiator cap, ipasasara ko yun doon sa gawaan ng radiator, kulong selyado na yun, welded na yun. Tapos, yung dalawang linya nun, ay lalagyan ko yon ng lagayan ng hose, babaguhin ko yung inlet nun, idudugtong ko ngayon doon sa original na water line doon sa radiator, at kasi nag-bypass lang. Tapos, lalagyan ko yon ng auxiliary fan. Kaya pong mangyayari doon, palalamigin niya doon sa maliit na radiator na yon, yung coolant na ginagamit doon sa makina ng banet. Kasi po talagang nag-overheat nung araw yan. So, yun yung additional na ilalagay mo na radiator. Pwedeng nasa ilalim na nakahiga lang yan. So, ganun din po ang magiging trabaho nitong oil cooler na ito. Dadaan dito yung ATF. Siguro, magkakaroon ka ng additional na ATF ng mga kalahating litro. So, pagdaan ngayon dito, palalamigin yan nung pagsalubong niya sa hangin. O kaya naman, kung ito ilalagay mo doon sa mismong harapan ng condenser ng aircon, umihigop naman yung electric fans nung sasakyan mo, nung engine mo, or kung clutch pan man yon, humihigop yan at kasama to sa mapapalamig. So, yan ang importante para hindi madarang sa sobrang init ng ATF ang inyong mga module, itong mga transmission control module na yan. At isang bagay yan para makatulong na huwag masira ang inyong mga automatic transmission. Okay, mga kapatid, para maingatan nyo ang inyong mga automatic transmission, kahit yan ay mamahaling sasakyan pa, ito ang nakikita kong solusyon. Kailangan nyo magkaroon ng additional na oil cooler para po palamigin doon ang ATF at hindi masira ang inyong mga transmission control module. Ngayon, kung wala mang TCM doon sa loob ng transmission, ang pwede naman din talaga kasing masira dyan kapag nasunog ang inyong mga ATF ay yung mga linings, pati na rin yung mga O-rings at mga molded piston sa loob ng inyong mga automatic transmission. Dahil once na masunog ang fluid, wala nang kwenta yan. Pag nasunog ang fluid, parang pusalin na yan, na mabaho, madumi, at talagang makakasira po yan ng inyong automatic transmission. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Dito po sa Autorans, lagi po tayong mag-aaralan. Walang chismis, wala pong fake news. Dahil sa totoo lang po, kahit naman yung ibang mga vloggers na nagsishare ng kanilang kaalaman, sa mga vlogs po nila, lahat po yan ay makakatulong. Kung ikaw ay nag-aaral na magmekaniko, kung ikaw ay nagdi-DIY, pag samasamahin mo yan at tanggapin mo, i-perform mo, i-try mo, at kung makakatulong sa'yo, the best po yan. Mga kapatid, Happy Father's Day po sa lahat ng mga katulad kong combat na tatay. Magandang gabi po sa inyong lahat.